Jalen Green inulan ng papuri sa social media. Nakuha ang respeto ni Ja Morant, Wiggins at Curry. Tutol sa rason ni Kerr kung bakit natatalo. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, new breathable mesh, non-slip rubber shoes, mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Houston Rockets ay patuloy na nagpapatibay sa kanilang posisyon bilang isa sa mga nangungunang team sa NBA at mukhang may kakayahan silang umabot ng malayo sa playoffs. Sa record na 26-12, kasalukuyang nasa ikalawang pwesto ang Houston sa Western Conference kasunod lamang ng Oklahoma City Thunder. Sa puntong ito, palaging kabilang ang Rockets sa top 10 power rankings. Gayunpaman, unti-unti na silang nagiging isang lehitimong top 5 na team sa liga. Sa pinakabagong NBA Power Rankings ni John Schumann mula sa NBA.com, umakyat ang Houston ng isang pwesto. Ang Rockets ay umangat mula ika-5 patungong ika-4 sa Power Rankings ngayong linggo. Ang Houston ay nasa likod lamang ng Thunder, Boston Celtics at Cleveland Cavaliers at nalampasan ang New York Knicks na bumaba mula ika-4 patungong ika-6. Patuloy na pinangungunahan ng Rockets ang possession battle ayon kay Schumann. Nagkaroon sila ng 7 mas kaunting turnovers at 6 na mas maraming offensive rebounds kaysa sa Grizzlies noong nakaraan nilang laban at may average na 10 na mas maraming shooting opportunities kaysa sa kanilang mga kalaban sa huling 10 laro. Ang season-long differential nila ay naging pangatlo sa pinakamataas para sa anumang team sa nakalipas na 26 na season, nakasunod lamang ng huling 2 Toronto teams kung saan naglaro ang Rockets guard na si Fred VanVleet. Habang bumubuti ang opensa, ang 4 na laro ng Rockets na walang Jabari Smith Jr. fractured hand ang naging pinakamasamang 4 na laro nila sa depensa ngayong season with 117.8 points allowed per 100 possessions. Mas maganda ang naging shooting ng kanilang mga kalaban sa loob ng paint at nagkaroon din ng malaking pagbaba sa defensive rebounding percentage. Ang Rockets ay nasa ika-11 sa offensive rating at pangatlo sa defensive rating. Matapos ang tagumpay ng Houston Rockets laban sa Memphis Grizzlies ngayon sa score na 120-118 nitong Martes ng araw. Maraming fans ang pumuri kay Jalen Green, isang 22 taong gulang sa kanyang kahangahangang performance kung saan nagtala siya ng 42 puntos upang matay ang kanyang career high. Bukod sa 42 puntos ni Green, nakapag-ambag din siya ng 3 rebounds at 4 na assists na may mahusay na shooting performance na 13 of 18 from the field and 5 of 6 from the 3-point line. Sa kabilang banda, tahimik ang laro ni Dillon Brooks na nagtapos lamang na may 9 na puntos, 5 rebounds at 2 assists. Sa panig ng Grizzlies, nanguna si Ja Morant na may 29 na puntos, 4 na assists at 4 na steals na may shooting na 11 of 24 from the field. Nahirapan naman ang rookie na si Zach Edey sa opensa, nagtala lamang ng 2 puntos at 7 rebounds, isa lamang dito mula sa offensive glass. Dahil sa panalo, mas napatibay ng Rockets ang kanilang pwesto sa West habang bumagsak ang Grizzlies sa 25-15 record. Binaha ng mga papuri sa social media ang standout performance ni Green sa laro na ito. Sinimulan ni Morant ang scoring sa laro sa pamamagitan ng isang 26-foot 3-pointer. Makalipas ang 15 segundo mula sa pagsisimula ng laro, kasunod ang 3-pointer ni Desmond Bane upang bigyan ng Grizzlies ng maagang 6-0 lead. Sa kabilang banda, nagtala si Green ng 11 puntos mula sa field sa unang quarter upang mapanatili ang laban ng Rockets bagamat nagtapos ang unang bahagi na nangunguna ang Grizzlies sa 30-23. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Brooks at ng kanyang dating team sa ikatlong quarter nang itulak ni Bane si Brooks habang nag-shoot si Jaren Jackson Jr. ng free throw. Ang insidente ay nagbunsod ng serye ng mainit na palitan na nagresulta sa isang technical foul kay Bane. Pumasok ang Memphis sa ika-4 na quarter na may 92-87 lead. Ngunit hindi bumitiw ang Houston na na-outscore ang Grizzlies sa huling yugto. Isang layup ni Green sa natitirang 33.1 seconds ang nagbigay sa Houston ng 116-115 lead na nagdala sa kanila ng tagumpay. Green gets by the 2, drives in on Clark, Hayes banks, hits Houston. Win in At sa play rin na ito, nakikita na nakuha ni Jalen Green ang respeto ni Ja Morant. Green turns the corner, comes into the paint, corkscrew layup in and one.
how you answer right back with the N1. See these two, like the referees letting them play. I'm here too. All right, I see you hit your... Sa Huwebes, haharapin ng Rockets ang Denver Nuggets sa kanilang home court. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa paglalaro ng Rockets at ni Jalen Green? Sa ibang balita naman, ang Warriors ay umabot sa panibagong pinakamababang punto matapos ang kanilang 104-101 na pagkatalo sa Toronto Raptors nitong Martes sa Scotiabank Arena at si Steve Kerr ang umaako ng responsibilidad. Matapos maghirap ang Golden State sa opensa sa buong laro, lalo na sa huling bahagi, ipinaliwanag ng head coach ng Warriors kung ano ang naging problema. Hindi lang nakakuha ng magagandang shooting, hindi maayos ang pagpapatakbo ng plays, kulang sa disiplina, sinabi ni Kerr sa mga reporter. At kasalanan ko iyon, ako ang coach ng team. Kailangan kong makahanap ng paraan upang matulungan ang koponan na ito at hindi ko yon nagagawa ng maayos. Bagamat hirap ang Warriors sa opensa, nagawa pa rin nilang pangunahan ang Raptors ng 86-77. Sa natitirang wala pang 10 minuto ng laro, subalit bumawi ang Toronto na na-outscore ang Warriors ng 27-15. Sa huling bahagi ng laban, habang si Chris Boucher ng Raptors ay nagtala ng 17 sa kanyang 18 puntos sa ika-4 na quarter, sina Steph Curry, Andrew Wiggins at Buddy Hield naman ay nagtamo ng sunod-sunod na mintis sa mga 3-point shot na maaaring magtabla ng laro o magbigay ng kalamangan sa natitirang 45 segundo. Ang mga pagkakamali ay nagpatuloy kahit pa nakakashoot ang Warriors tulad ng turnover ni Curry matapos ang isang go-ahead 3-pointer sa huling bahagi ng ika-4 na quarter. Matapos ang simula ng 12-3 at maraming optimismo para sa 2024-25 NBA season, ang Warriors ay bumagsak sa 19-20 at nasa ika-11 pwesto sa Western Conference pagkatapos ng pagkatalo sa isang kopo ng Raptors na may record na 9-31. Nag-shoot sila ng 39.8% from the field and 34.8% from the long range. Hindi sapat para matabunan ang mga serye ng pagkakamaling ginawa nila sa court. Sa mga huling bahagi ng laro, hindi kami nag-e-execute pero nangyayari ito sa buong laro sa magkabilang dulo. Mga hindi natapos na rotations, mga maling coverages sa depensa at mga hindi magandang posisyon sa opensa. Patuloy ni Kerr. Ito ang isa sa mga pinaka-nakakainis na gabi na naranasan namin ngayong season. Ang laro ay halos amin na, ngunit hinayaan lang naming makabalik sila. At muli, ito ay kakulangan ng disiplina sa aming mga coverages sa depensa, sa aming opensa, at ako ang coach, kaya kasalanan ko. Si Wiggins na nagtapos na may 20 puntos kasunod ni Curry na may 26 ay hindi sumang-ayon na ang problema ng Warriors ay nakasalalay lamang kay Kerr. Ang responsibilidad ay nasa buong koponan, ani niya. Hindi ko iniisip na nasa kanya ang lahat, sinabi ni Wiggins sa mga reporter pagkatapos ng laro. Iyon ang ginagawa ng isang leader. Si Steve ay isang leader, kaya palagi niyang inaako ang responsibilidad. Pero nasa lahat ito, mula sa unang tao hanggang sa huling tao, lahat ay maaaring tumulong. Lahat ay maaaring gumawa ng higit pa, kasama na ako. Ang tanging paraan para makaalis tayo sa sitwasyong ito at mabago ang resulta ay kung lahat mula sa unang tao hanggang sa huling tao ay magbibigay ng kaunting dagdag. Ang Warriors ay patuloy na naghahanap ng solusyon at ginagawa nila ito sa halos buong season. At kung ang sagot ay manggagaling kay Kerr o mula sa loob ng grupo, hindi maitatanggi na malapit na silang maubusan ng oras. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Nangyari rin sa punto sa laban na maging ang mga fans ay hindi na masaya sa nangyayari ngayon sa Warriors. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.